Nag-ala superhero naman ang tsuper ng isang jeep sa Quezon City kagabi. Mantakin nyo, 3 menor de edad ang mag-isa niyang hinuli matapos nilang hold upin ang isa niyang pasahero. Ikwento mo, Ryan Ang. Puno na pasasalamat si Jonalyn Laude sa ginawang pagtulong sa kanya ng jeepney driver na hold upin siya na 3 binatilyo kanina madaling araw. Kwento ng biktima, nakaupo siya sa dulong bahagi ng jeep na sumakay ang 1 binatilyo habang sumabit sa stribo ang 2 niya kasama sa Quezon Avenue. Maya-maya pa, tinutukan siya ng kutsilyo ng isa. Sa takot, ibinigay na lang daw niya ang kanyang bag at mabilis nang bumaba ang 3. Pero si Mamang Super, itinabi ang kanyang jeep para ibaba ang mga pasahero at agad hinabol ang mga suspect. Natras po ng mabilis, tapos pagka ano po ng timog, biglang lumiko na lang po yung jeep. Kasi doon po tumakbo yung 2 bata. Nakakahiya nga po sa driver kasi istorbo po yung biyahe niya. Pagbalik ng driver, bit-bit na niya ang 3 binatilyo, pati ang natangay na bag ng biktima. Nang ma-turn over sa mga pulis sa mga suspect, agad umalis si Mamang Super para ituloy ang naantalang pamamasada. Na-recover sa mga kawataan ng kutsilyo. Katwiran ng mga suspect dahil sa sugal, kaya sila ng hold up. Binenta na yung planela, natalo po sa sugal. Dahil mga menor de edad, sa DSWD na muna diretso ng mga pulis ang 3 binatilyo. Hiling naman ng mga pulis sa gobyerno. Dapat na sa mga babatas natin, dapat amyendahan na yung RA 9344. Ginagamit ang mga sindikato, kaya yung mga bata kasi hindi na nakukulong, dadalhin ng DSWD, tapos patatawalan, ganun ang nangyayari. Ryan Ang, News 5. Isang bagong modo sa pagtutulak ng droga ang nadiskubre ng National Bureau of Investigation o NBI. Mismong sa Ninoy Aquino International Airport, pinadadaan ang illegal na cocaine para i-export. Ang sistema, ginagawa raw na likido ang cocaine para mas mahirap ma-detect. Pero di ito nakalusot. Nakumpiska ng NBI ang mahigit 2 litro ng liquid cocaine na nakalagay pa sa bote ng shampoo. Kinilala ang suspect na si Carmelita Daisy Bustamante na teacher sa Cambodia. Huli rin ang mga kasamahan ni Bustamante na isang Pinay at isang Vietnamese. Inabot ng hating gabi ang mga kongresista sa pagdinig ng articles of impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pero mukhang sulit ang puyat at pagod ng mga taga-mayorya dahil tuloy-tuloy na sa Senado ang reklamo nila para mapatalsik na si Gutierrez. Ang mga eksena sa plenaryo, ikwento mo, Faye Tobias. Maria Merceditas Navarro Gutierrez for the trial class is hereby approved. Yan ang hudyat ng pagtatapos ng higit 8 oras sa debate sa plenaryo kagabi. Hindi nabigo ang mga kaalyado ng palasyo sa Kamara para ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Sobra-sobra sa kinakailangang 95 na boto ang pumabor sa mga reklamo. The results of the voting shows abstention 4, negative 47, affirmative 210. Pero bago makarating sa botohan, dumaan muna sa butas ng karayom ang mayorya. Umpisa pa lang ng sesyon kahapon, may birada na agad ang mga kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Before warning demeans members of this House as celebrating mercenaries who would trade their judicious discretion and consensuous conviction for Saros and NCAs. Before warning desecrates democracy in a deliberative assembly. Kindly comment on this record that I gathered so that I can ask you questions, because it shows here that the conviction rate was higher in the last from 2006 to 2010 as compared to from 2000 to 2005. Pero kahit nag-isa, nagbatiga si House Committee on Justice Chairman Neil Tupas Jr. Giit niya, nagkulang talaga si Gutierrez sa pag-aksyon sa mga kasong kinasangkutan ng mag-asawang Gloria at Mike Arroyo. There was express recommendation as to the filing of criminal and administrative charges against specific persons. Sa gitna ng debate, naglaho sa plenaryo si Congresswoman Arroyo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya para bumoto kontra impeachment. 210 ang pumabor sa impeachment ni Gutierrez, 46 ang kumontra at 4 ang hindi bumoto.
Pero sa ikalawang roll call ng boto, humabol pa sa yes votes sina Congressman J.V. Ejercito Estrada na unang nag-no at si Makati Representative Abby Binay na hindi raw nabilang sa unang roll call. Ang ending, naging 212 ang pumabor sa reklamo. This is just a numbers game at hindi naman to cerebral consideration of the issues. Faye Tobias, News 5. Himayin natin kung paano ang naging botohan kagabi. 212 na kongresista nga ang pumabor para iakyat sa Senado ang kaso. Kasama dyan sinabayan muna Congressman Teddy Casino at Nery Colmenares, House Speaker Feliciano Belmonte Jr., lakas Congressman Neptali Gonzales at Amado Bagatsing. Maski ang kilalang kaalyado noon ni GMA at seatmate pa niya kagabi na si Congressman Sergio Apostol ng Leyte pumabor sa impeachment. 46 na kongresista ang hindi pumabor. Nariyan siyempre si dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Mga anak niyang sina ang galing party list Congressman Mikey Arroyo, Camarines Sur Congressman Dato Arroyo at ang bilas ni GMA na si Negros Occidental Congressman Iggy Arroyo. Nag-abstain naman sina Cavite Congresswoman Lani Mercado Revilla, Las Piñas Congressman Mark Villar at sina Cagayan Congressman Randolph Ting at Baby Vargas Alfonso. Kahit absent at nagte-training sa Baguio, nakuha naman ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao na ihayag ang kanyang boto gamit ang Twitter. At ang boto ng kilalang kaalyado ni Pangulong Aquino, no. Yun nga lang, hindi counted ang kanyang boto dahil hindi naman siya present sa Kamara. Hoy! Makata Super Video! Tataka ba kayo kung ba't ako lumunod, ha? Kaya mag-alala. Tataka rin ako, hindi ko rin po alam. Ang dami pong video sa aking likuran. Pantanggal ng lungkot sa kahit sino man. Meron din pong kwento na kapupulutan tulad ng sa robot. Inyo pong suliyapan! Mag-exercise itong mga robot sabay sa pagkilos, style at pag-ikot. Pero yung isang now-robot ay merong napulot. Nalaro ang bibe nang siya'y maglibot. Ganiyang dinampot sa trash can ay sinuot. Dumating ang may-ari, ay Diyos ko po lagot. Sa kanya'y tinanong, reaksyo'y si Bangot. Have you seen my rubber duck? Hindi niya inamin. I don't know. Para makalusot, subalit na karma nang muling mag-ikot, si Pa ang inabot. Buti nga. I'm okay. I suppose I should. Trivia time muna tayo mga kids! Alam niyo ba na may robot na na-invento para sa mga batang may sakit ng autism? Siya ay si Kaspar, the friendly robot mula sa bansang UK. Kaya pala Kaspar malayo, siguro kung malapit Kashmir. At siyempre po, kaya niya ngumiti, sumimangot, kumindat at kumaway. Siyempre, ang galing na, di ba? At dahil sa pagiging therapeutic, mahigit 300 autistic children na sa Britannia ang kanyang natulungan. Mga kids, huwag niyo pong pagtatawanan ng galaw ng mga robot sapagkat pagdating niyo po ng edad 80, ang inyo pong likod, para na rin robot. Lagi na rin pong nakabaluktot. Ito pa rin yung ating makasa. Nagbibigyan ng informasyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, LRT at NAIA posibleng habang bumigay kapag niyanig ang Metro Manila ng malakas na lindol, informal settlers pinakaapektado pa rin. Ombudsman Merceditas Gutierrez masama ang loob sa paglusot ng kanyang impeachment sa plenaryo. Magpapakita kaya siya sa Senado. Ratings ng TV5 umariba sa pilot episode ng mga nagbabagang bulaklak kagabi. At show na lupit, magkakaroon ng bagong mukha. At paano nga ba ipapaliwanag sa isang bata ang pagsabog sa nuclear plant sa Fukushima, Japan? Ang sagot sa aming pagbabalik.